Sa Quezon City, marami ring kalsada ang binahana, umabot pa hanggang Bewang. Yan ang unang balita ni James Agustin. James! Good morning. Kabilang ilang bahagi nitong Araneta Avenue dito sa Quezon City sa mga kalsadang binaha matapos ngang bumuhos ang malakas na ulan kaninang madaling araw. Biglang bumuhos ang malakas na ulan kaninang pasado alas 3 na madaling araw. Zero visibility sa Timog Avenue kaya nagmenor ang mga sasakyan. Malakas din ang ulan sa Quezon Avenue. Dahil dito bumaha sa bahagi ng Quezon Avenue malapit sa kanto ng Biak na Bato Street. Sinuong ito ng ilang motorista. Ang isang motorcycle rider tumirik pero tinulungan siya ng kapwa rider. Malalim din ang tubig sa bahagi ng Enes Amoranto Street malapit sa Santo Domingo Avenue. Hindi makadiretso ang mga sasakyan palabas ng Araneta Avenue. Abot binti ang taas ng tubig sa Banawi Street, corner Enes Amoranto Street. May isang sasakyan na sumubok na makadaan pero ang ilan bumuelta na lang. May baha rin sa bahagi ng Santo Domingo Avenue na hindi na nadaanan ng mga light vehicle. Sa Calamba Street sa Barangay Santo Domingo, inilipat ng mga residente sa mas mataas na lugar ang kanilang mga sasakyan, kabilang na ang ilang sidecar at jeep. Abot baywang naman ang baha sa Maria Clara Street, corner Don Jose Street. Sa ibang bahagi ng kalsada, tulong-tulong ang mga residente sa pagtatanggal ng mga nakaparada nilang motorsiklo at tricycle. Sa Araneta Avenue, binaha ang ilang bahagi ng kalsada. Sa taas ng tubig, maraming motorista ang bumuelta na lang. Sinuong naman ng mga truck ang baha. Abot binti naman ng tubig sa Caliraya Road sa Barangay Tatalon. Kaya si Mang Nestor inilipat na ang kanyang tricycle. Hindi na kaya ng motor, pagka pandarin ko, makakasipsip ng tubig, masisira yung makina ko. Kaya kailangan tulak. Mataas na yung tubig doon? Oo, hanggang pa na eh. Mataas na sa tuhod eh. Pahirapan din ang biyahe ng tricycle driver na si Randol. Ay wala po kaming pagkakakitaan. Hindi po kami makakabiyahe. Lulubog po kami, mamamatay yung motor namin. Gaya doon, di tambay lang kami, mga pasahero na kami dyan sa loob. Hindi kami makapasok. Wala kami. Gano'n ba kataas tubig doon? Baka pag magdahan-dahan ka, abutin yung spark plug mo, mamamatay. Si Mar na papasok sa kanyang trabaho nakasuot na ng bota at naglakad sa baha. Mataas na po. Pero hindi pa abot yung bota. Kinailangan din lumusong sa baha ni Mang Wilfredo mula sa kanilang bahay para puntahan ng taxi niya nakaparada sa Araneta Avenue. Ay, mahirap din pag ganyang umuulan, lalo na pag hindi kami makabiyahe. Siyempre, pag lumubog yun, sagutin namin sa operator. Samantala, Igan, ito yung sitwasyon dito sa Araneta Avenue na patagos po ito ng E. Rodriguez. Yung mga light vehicles po ay hindi na makakadaan dito sa taas ng tubig. Ay din sa mga residente, abot hanggang dibdib, yung taas ng tubig doon sa bandang gitna. Kanina may mga nakita tayo na nalubog na mga sasakyan dyan at mayroon din pinagtulungan na itulak na lang at bayanihan yung mga residente dito. Kaya bumubelta na yung karamihan doon sa mga motorista kapag dumaan dito at kung maiiwasan nila to, ay iwasan na nila ito. Sa mga nagtatanong naman po kung may suspension sa klase dito sa Quezon City, ayon sa Public Information Office ng Quezon City Government, ay localized suspension ang ipatutupad. Ibig sabihin po nun, depende sa barangay o di kaya naman sa eskwelahan yung deklarasyon kung may pasok ba o wala dahil wala naman daw po nakataas na public storm warning signal dito sa Metro Manila. Yan muna yung latest mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.